Saktong isang buwan na mula nang magbalik ang sesyon ng Senado at hindi na rin nakitang pumasok si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa DILG, alam nila kung nasaan ang kinaroroonan ng senador. Inihayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na alam umano ng ahensya ang kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng usapin tungkol sa posibilidad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa kalihim, mahigpit nilang minomonitor ang lokasyon ni Senator Bato de la Rosa at handa silang kumilos anumang oras kapag may dumating na utos mula sa itaas. We are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. Wala siyang takas sa amin. Hintayin na lang namin kung may utos na sa itaas. Sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Pagbabahagi pa ni Rimulya, palipat-lipat ng bahay si De La Rosa at gumagamit ng iba't ibang sasakyan sa tulong ng kanyang mga kaibigan. 6 na lokasyon umano ang pinaglipatan ni De La Rosa. Palipat-lipat siya ng mga bahay. Sa mga kaibigan niya, tinatago siya. Tapos, sa loob lang siya ng bahay. Kapag lilipat siya, iba-ibang kotse ang ginagamit. Ani Rimulya. Sa isang interview, inihayag ni Secretary Rimulya na palipat-lipat siya ng mga bahay sa mga kaibigan niya. Tinatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay. Tapos lilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. So, I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. In the last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. Gayunpaman, tumanggi si Rimulya na tukuyin ang mga lugar na ito dahil sa confidentiality. Nilinaw naman ng Interior Secretary na hanggang ngayon ay hindi pa rin maituturing na pugante si De La Rosa. Well, alam naman namin kung nasaan siya. Pero to this date, he is not considered a fugitive. He is not a wanted man. So, we have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng hindi na uso yung extrajudicial means of prosecuting the law. Dapat dyan, you do it according to the book. So, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At hintayin na namin kung may utos talaga ang korte, wala. Ayon pa kay Rimulya, hindi umano totoo na nagtatago ang senador. Ngunit malinaw na hindi ito nagpapakita sa Senado sa gitna ng kontrobersiya. Iginiit din ni Rimulya na hindi makakalusot si De La Rosa at walang maaring itago sa kanila dahil bahagi ito ng kanilang mandato, ang bantayan at siguraduhing nasusunod ang batas. Nagbigay rin si Rimulya ng mensahe sa publiko na ang DILG ay gumagalaw ng ayon sa batas at hindi magpapatupad ng anumang aksyon hanggat walang malinaw na utos mula sa mas mataas na otoridad. Gayunpaman, malinaw sa kanyang tono na ihandaman o hindi si De La Rosa, nakabantay sa kanya ang pamahalaan. Yeah, I think si Secretary John Vic Rimulya already explained yesterday that local authorities have started tracking the whereabouts of Senator De La Rosa. But he did make clear that Senator De La Rosa is not yet considered a fugitive. No? This is all in light of reports that an ICC warrant is forthcoming. So minamabuti lang natin na alamin kung nasaan si Senator Bato, especially since he hasn't been seen yata sa Senate for some weeks now. No? So we're trying to be steps ahead. Just want to make sure that we know where he is. And I think the Secretary also said that over the past 3 weeks, we've monitored his whereabouts in 6 different locations. Sa mga bahay-bahay lang naman, I think he's been visiting friends, but he's also been moving around in different vehicles. So we're just trying to keep tabs on him. What does it mean na palipad po siya ng vehicles, bahay? I don't know what his explanation is. No, I don't want to. We don't want to speculate as to what his purpose is in these moves. We don't know. But on our part, we just want to make sure that we know where he is. Again, in light of reports that an ICC warrant is forthcoming. All of these are in the Philippines lang po? Yes, in the Philippines. So, kapag lumabas, mas madali na sa inyo for you guys to arrest him? Kung lumabas yung alam. I think there are procedures also to be followed. I think DOJ has explained that if that happens, there are procedures that will be followed. Like I think he will be allowed to go to local courts for that. So we will allow that to take its course. Nauna nang sinabi ng legal counsel ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion na nasa Pilipinas pa rin ang senador at naghihintay lamang ng tamang proseso para harapin ang sinasabing ICC arrest warrant.
in all probabilities, nandito yan. Ngayon kasi, yung kanyang personal safety is at stake, no? Ako, maka-speculate lamang ako kasi hindi ako makasabi for him, even if Opo. I am his lawyer, no? Opo. He is just making himself unavailable. Kasi wala pong klaro kung ano po ang pulisiya o wala po tayong batas as to how to deal with surrender. Kasi klarong-klaro po yung gobyerno natin is they will up the modality of surrender instead of extradition under Section 17 of Republic Act 9851. Matatandang dinalaw ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang misis matapos maglaan ng oras mula sa kanyang mga opisyal na gawain. Ayon sa mapaunang ulat, personal na sinadya ng senador ang kanyang asawa upang kumustahin ito at tiyaking nasa maayos na kalagayan. Hindi pa naglalabas ng karagdagang detalye ang kampo ni De La Rosa hinggil sa naturang pagbisita. Ngunit ikinagalak ng malalapit sa pamilya na nakita ang senador na inuuna ang kanyang pamilya sa gitna ng mausaping politikal at pambansang isyu na kinahaharap niya. Kinumpirma ni Secretary of Interior and Local Governments John Vic Remulla na alam nila kung nasaan si Bato. Sabi niya, alam nila kung nasaan si Bato. At alam niyo kung anong sabi ni SILG, Secretary Remulla ng DILG. Siyempre, hawak niya ang PNP. Nitong nakaraang 3 linggo umano, 6 na locations ang pinuntahan ni Bato de la Rosa. Ganun ka-specific, ano? Ganun ka-specific. 6 na locations. Kaya sigurado dito, sa sinabing ito ni SILG Boy, ni John Vic Remulla, maiihi nito sa takot si Bato. Maiihi nito sa takot si Bato. Dati nangang takot, tinatakot pa. Ito namang, alam nyo, natatawa tayo nito. Tinatakot ni Roque. Sabi ni Roque, lumabas na ang arrest warrant ng ICC. Huwag kang magpapakidnap. Bato, Senator Bato, huwag kang magpapakidnap. Parang sinabihan, magtago ka na. Ayusin mong pagtago mo. Ito namang si Lacson, ang sabi ni Lacson, magtago ka ng mabuti. Si John Vic ay si Boying Remulla nung isang araw. Alam namin kung nasaan siya. Nasa Pampanga siya pero ngayon naman, ito talaga, masyadong detalyado itong sinabi ni SILG John Vic Remulla. Sabi ni SILG John Vic Remulla, in the past 3 weeks, itong nakaraang 3 linggo na minomonitor nila si Bato, naka-6 na lokasyon na palipat-lip. Di ba? Napaka-detalyado nun, 6 na lokasyon sa nakaraang 3 linggo. At ang paraan, sabi ni John Vic Remulla, sa mga kaibigan daw. Yung mga kaibigan ni Bato, doon siya pumupunta, doon siya nagtatago, nandun lang siya sa loob ng bahay ng mga kaibigan niya. At para pagpalipat-lipat niya sa mga bahay na yan, palipat-lipat din siya ng sasakyan, papalit-palit ng sasakyan. Yan na. Kung totoo itong sinasabi ni John Vic Remulla at nakarating ito ngayon kay Bato, siguro iniisip ni Bato, talagang sinusubaybayan na. Wala pa nga ang arrest warrant, sinusubaybayan na siya. Wala na, Bato, huwag ka nang magtago. Kasi alam na kung nasaan ka eh. Walang silbi yung pagtatago mo. Ang hinihintay lang yan, paglabas ng arrest warrant. Pag lumabas yung arrest warrant, dadamputin ka na kaagad kasi alam na kung nasaan eh. Maliban na lang kung mali. Halimbawa, hindi naman talaga totoong nasa mga kaibigan niya siya, palipat-lipat ng bahay. Hindi naman talaga totoo na palipat-lipat ng sasakyan. Hindi masyadong magre-react si Bato, hindi masyadong matatakot si Bato niyan. Kasi ibig sabihin niya, nang bablaf lang yan, hindi totoo yan. Pero kung totoo yun, 6 na locations nga sa nakaraang 3 linggo, palipat-lipat nga siya ng sasakyan at mga kaibigan niya, ang pinupuntahan niya, nandun lang siya sa loob ng mga bahay ng kaibigan, delikado. Alam nga. Sa bagay, ang point naman dyan ng PNP at ng DILG, kailan pa ba nila i-monitor si Bato? Kung hahayaan nila si Bato na habang wala pa ang arrest warrant, hindi nila ito mamanmanan, hindi nila itatrack yung movements nito, pagdating na lumabas ang arrest warrant, saka pa lang sila magsisimula, mahihirapan sila. Kaya ibig sabihin nito, ngayon,
kahit na hindi pa nakukumpirma kung nandiyan na nga yung arrest, mayroon nga bang arrest warrant o wala, minomonitor na nila, tinatrack na nila. Sinusundin nila bawat galaw. Paglabas ng arrest warrant, ano na? Saka malaki rin itong hamon. Malaking hamon din ito sa PNP chief kay Nartatis. Malaking hamon din ito kay SILG Rimulya, John Vic. Kasi wala na si General Torre. Pag hindi nila na-aresto si Bato, kakantsawan sila. Kahit tayo, magkakantsaw tayo dyan. Kita nyo. Ano ba naman yan? PNP Chief Nartatis, hindi nyo na-aresto kunin nyo na lang uli si Torre. Diba? Mapapahiya sila dyan. Papakita talaga nila John Vic Rimulya sa kanila PNP Chief General Nartatis na hindi lang naman si Torre ang magaling. Kaya din nila yan kahit wala si Torre. Si Torre naman, ganun din naman ang statement Sabi ni General Torre, kaya naman ng PNP yan. Hindi lang naman ako ang may kakayanan mag-aresto ng mga ganyan. Saka, sa dami ng tauhan, opisyal, resources, intelligence ng PNP, hindi nila maaresto yan si Bato de la Rosa. Kaya, paano na to? Malalaman ni Bato to. At hindi ito chismis. Inquirer ito, itong news na source ko nito. Inquirer. Sabi dito sa inquirer.net, December 11, 2025, posted 12:26 p.m. Rimulya says De La Rosa monitored in 6 locations in last 3 weeks. Yan, mga kabunyog. Rimulya on Bato's whereabouts. We know where he is. Kaya, ano na ito mga kabunyog? Maiinan ito sa takot si Bato. Ano ngayon? Ang sakit ng ulo ni Bato, dalawa. Yung magkapatid na Rimulya. Si Ombudsman Buying at saka si SILG John Vic. Wala na. Lalo sila ngayon walang kakampi. Bakit? Kahit yung Ombudsman ngayon, kahit ngayon yung Solicitor General, si Berberabe. Ang sabi ni Berberabe, kung ano ang stand ng gobyerno, ng DOJ, ano yun? Suportahan na lang natin yun. Dati kasi, di ba nang inaresto nun si Duterte? Oo, nang inaresto nun si Duterte, ang Solgen nun, si Menardo Guevara. Kontra yun sa pag-aresto kay Duterte. Ngayon, ang Solgen si Berberabe. Tapos ang SILG noon, nang inaresto si Duterte, si John Vic. Tapos itong si Buying, kahit hindi naman ombudsman na siya, pero siya pa rin ang parang in charge pagdating dito sa ICC na to. Parang in charge pa rin si Buying dito sa issue ng ICC. Kaya nga 'di ba sinabi ni Torion, sabi ni Torion, ano ba tong si Ombudsman Buying Rimulya? Spokesperson na yata ito ng ICC. Bakit ICC ang trabaho niya? Ombudsman na siya. Hindi, sabi naman ni Ombudsman Buying, accountability, 'di ba? Of public officers. Pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Hindi lang naman yan tungkol sa corruption sa pera. Actually, yung tungkol sa mga pagpatay, katulad ng war on drugs, accountability pa rin yan. Kaya sabi ni Ombudsman Buying, trabaho ko pa rin yan. Accountability of public officers. Hindi lang naman tungkol sa mga katiwalian, corruption sa gobyerno, flood control, pati yung mga nagawang krimen ng mga matataas na opisyal ng bayan, katulad niyan, crimes against humanity, trabaho niya pa rin yan, sabi niya. Tama naman. Bakit? Sinabi ba na ang trabaho lang ng ombudsman tungkol sa mga katiwalian? Hindi. Lahat ng krimen, kahit lahat ng krimen na nagagawa ng mga opisyal ng pamahalaan. Dito, opisyal ng pamahalaan si Bato. Dating opisyal ng pamahalaan si Duterte. Sila ngayon ang mga may kaso ng crimes against humanity. ICC. May kapangyarihan pa rin dyan ang ombudsman. Saklaw niya pa rin yan. Kaya ngayon, itong si Ombudsman Buying, minumonitor talaga itong tungkol sa ICC. Katulong niya si Trillanes. Parang ang lumalabas nga, ang liaison sa ICC, si Trillanes. Hindi lang nila officially kino-confirm. Sino yung nagiging liaison ng gobyerno punta sa ICC? Di ba si Trillanes? Wala lang na official yata. Confirmation. Pero alam naman ng lahat. Kung ngayon,
Nandyan si Trillanes, nandyan si Boying, si Ombudsman, nandyan si Junvic. Wala. Mahihirapan talaga sila dito. Maaaresto rin ito kagad si Bato. At ito na nga, wala pa yung arrest warrant ng ICC, hindi pa formally natatanggap ng DILG at ng DOJ, minumonitor na ang galaw ni Bato. At ito na nga, sinabi ng SILG, sa nakaraang 3 linggo, 6 na locations ang namonitor nilang pinupuntahan ni Bato. Palipat-lipat. Yan, maiihi na nito sa takot lalo si Bato. Ang pamilya na mismo ni Bato de la Rosa, at saka si Bato mismo, nagpaabot ng mensahe sa gobyerno, bigyan naman daw siya ng due process. Yan ang panawagan ni Bato at ng pamilya niya sa gobyerno. Bigyan naman daw ng due process. Pag nasiguro naman daw na bibigyan ng due process, magpapakita na daw si Bato. Ngayon daw kasi parang wala siyang nakikitang due process sa gobyerno. Parang wala siyang nakikitang bibigyan siya ng proteksyon ng gobyerno ng due process. Kaya lang, alam niyo Bato, at saka sa pamilya ni Bato at saka mga supporters ng Duterte, ngayon ang bukang bibig nyo, due process. Ano ba ang nakalagay sa konstitusyon? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang sino mang tao na pagkakaitan o kukunin ang buhay, ang kalayaan at ang mga ari-arian ng hindi dinaan sa due process of law. Ngayon, sa 3 hierarchy na yan, life, liberty, property, alin ang pinaka-importante? Life. Kay Bato, hindi naman buhay ang ipagkakait sa kanya, hindi naman yan papatin, hindi naman yan, kahit makulong siya doon sa ICC, kahit pa nga makonvict doon, hindi naman, wala namang life, wala naman death penalty doon. Nung isang araw nga, sinintensyahan yung isang militia leader ng Sudan, ang penalty sa kanya, 20 years imprisonment. 20 years. Ay sila Bato, saan kayo inaakusang kaso? Di ba against humanity? Anong ginawa ninyo nung panahon ninyo ni Duterte? Kinuha, pinagkaitan ninyo ng buhay. Buhay, hindi lang kalayaan, hindi lang ari-arian, hindi lang liberty, hindi lang property, life. Diniprive nyo ng life ang napakarami nating kababayan. Pinalabas nyo ng laban. Diba? Yan yung pinalabas nyo sa tukhang at double barrel ng laban. Ilalagay lang ni Duterte sa narcolist, patay na. Diniprive nyo ang napakarami nating kababayan. Ayon sa pulis, ang tinanggap nila 6,000. Ayon sa mga human rights groups, 25,000 to 35,000. Yun yung na-deprive ng life. Hindi lang liberty. Kayo ni Duterte, liberty lang ang kung madi-deprive man kayo, liberty, hindi life eh. Pero ngayon, ini-invoke ninyo due process. Bukang bibig ninyo, due process. Sila Torion, due process ang bukang bibig. Sila Cayetano, due process. Si Marcoleta, due process. Lahat kayo, due process. Samantalang, anong ginawa nyo? Extrajudicial killings. Kaya nga extrajudicial, ibig sabihin hindi nyo na dinaan sa prosesong legal eh. Pinagpapatay nyo na lang. Anong justification ni Duterte? Ang justification ni Duterte, wag na yan. Wag nang ikulong yan. Wag nang kasuhan yan. Pag kinasuhan mo yan, kinulong mo yan, papakainin pa natin yan. Papakainin pa ng gobyerno yan. O di ba ganon? So pinatay na lang. Kaysa sa makulong. Hindi nyo ba naiisip yun? Ang bukang bibig nyo ngayon, due process. Gusto nyo due process at yung pamilya ni Bato, yun ang pinapakiusap nila sa gobyerno, due process. Ay, napaka-ipokrito nyo. Sana ngayon ninyo ma-realize yan ng pamilya ni Bato. Due process ang pinagkait ninyo sa mga kababayan natin. Ang nawala sa kanila, nang pinagkaitan nyo sila ng due process, hindi lang simpleng kalayaan, liberty, kundi buhay. At ano ang justification ni Bato nun? Tama lang yan. Anong justification ng mga DDS? Bakit? Ang dami rin namang pinatay ng mga adik na yan. Diba? Yan na yun. Ayaw ninyo na idaan sa due process. Ayaw ninyong kasuhan yung mga adik. Ayaw ninyong, kasi pag kinasuhan yung mga adik, dadalhin lang yan sa rehabilitation. Ayaw ninyo yan. Ayaw ninyo na yung mga pusher ay makulong. Ayaw ninyo. Ang gusto ninyo, patay na lang, sabi ni Duterte. Kung hindi nang lalaban, gatungan ninyo naman laban. Pilitin ninyong manlaban. Kasi pag kinulong nyo pa yan, gastos pa sa gobyerno, magpapakain ka pa niyan.
O, di ba? Nung tinanong si Duterte niyan sa kulungan, anong sabi ay sa Quadcom, sabi niya, "Oh, ganun talaga yung order ko." Di ba? At si Bato, ano naman ang sabi niya? "Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko." Oh, eh di kung ganun pala, wala kayong pinagsisisihan sa ginawa nyo, o di magpa-aresto ka na, sumurinder ka na, pag dumating ang warrant of arrest, pumunta ka na sa ICC, idipinsa mo yan. Ganyan ang dipinsa nyo. Gamitin yung dipinsa yan, na walang mali sa ginawa nyo. Para sa bayan lang ang ginawa nyo. O bibigyan kayo doon ng due process. Titingnan doon kung ang inyo bang rason sa ginawa ninyong policy ng DWAR ay makatarungan. Oh, yan yun. Kaya lang, napaka-ipokrito na itong pamilya ni Duterte ay ni Bato ang panawagan sa gobyerno, due process. Ha? Due process. Okay. Anong dininay ninyo? Anong pinagkait ninyo sa napakaraming biktima ng war on drugs? Due process eh. At ang nawala sa kanila, hindi lang simpleng kalayaan. Hindi lang sila nakulong, no? Hindi. Namatay sila. Pinatay sila. Life. At yung sinasabing no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kung simpleng ang ari-arian mo, kung kukunin ay dadaan dapat sa proseso. Kung simpleng ikukulong ka, o katulad nga nitong mga korap, korap yan ha, napakarami na ng korupsyon nila, napakalinaw. Bakit hindi ka agad-agad makulong? Dahil dinadaan sa due process. Dinadaan sa due process. Kayo, Bato de la Rosa, Duterte, nung panahon ni Digong, ayaw ninyo ng due process kasi sabi nyo ay mahabang proseso pa yan, kakaabala yan. So, anong ginawa? Sabi ni Duterte, palabasin na lang yan, manlaban. Kung ayaw manlaban, pilitin yung manlaban. Di ba? Yun yung policy. Manlaban. Kasi kapag hindi nanlaban, mahina. Ayaw nila na arestuhin mo, tapos ikukulong, wag na. Di ba? So, anong ginawa? Diniprive na ng life. Kahit suspitsa pa lang, basta't nasa narcolist ka, yung listahan ng tukhang, kinatuka, ayaw na yun. Di ba? Yan yung malinaw doon. Kaya itong sinasabi ng pamilya ni Bato, wag naman, bigyan naman ng due process. Bibigyan naman yan due process. Kaya lang, dun yan sa daig. Dun sa ICC. Lilitisin yan. Ang problema, ayaw nyo eh. Ayaw nyo madala doon sa ICC, kaya nagtatago si Bato. Tinatago. Ngayon yung pamilya nakikiusap. Ito yung mga talyado nila, si Padilla, Marcoleta, si Cayetano. Ang bukang bibig nila, due process. Naisip nyo ba yan nung panahon ni Duterte? Due process. Kasi ngayon, nakikita nila, wala na. Kahit yung pagtatago ni Bato, delikado na yan. Kasi, sinabi na ni John Vic Remulla. Alam namin, in the past 3 weeks, nitong nakaraang 3 weeks na to, nakaraang 3 linggo, 6 na locations ang pinuntahan ni Bato. At tumutuloy siya sa mga kaibigan niya, sa mga bahay ng kaibigan niya. Yan, kita nyo? So nakikita na siguro ng pamilya, walang saysay na magtago si Bato kasi nasusubaybayan kung nasaan. Nagtatago si Bato, kita ang ulo. Kaya nakikiusap na lang sila sa gobyerno, bigyan naman ng due process. Bibigyan naman ng due process yan. Yun yung hindi nyo binigay sa mga biktima ng war on drugs. Pero sa inyo, binibigay yan. Ma'am, speaking of ayaw sumuko, ma'am, pwede ba namin kunin ang panig po ng Malacanang doon sa ulat na may warrant of arrest na ho ba si Senator Ronald De La Rosa talaga? Galing po sa ICC. Kasi maliban po doon sa sinabi ho ni Ombudsman Remulla, wala naman talaga tayo nakikita pang physical warrant of arrest laban ho kay Senator De La Rosa. Opo, wala po on the part of the OP, sa part din po ng DOJ, DILG, wala po pang official communication kung meron na po. At walang confirmation. Even ICC, kung di tayo nagkakamali, wala rin pong confirmation of the issuance of the warrant of arrest. So kung meron naman at tatanggap si Ombudsman Remulla, hindi natin alam kung saan nanggaling yan. Pero pinatotohanan niya po yan
Pero sa parte po ng DOJ, saka ng DILG, wala pa po natatanggap na official communication. Oh, okay. Yusek, kasi una na nagsabi yung abogado niya, si Attorney Torion, no, na gusto nga ng kanyang kliyente na sumailalim sa due process at kung talaga siya lilitisin, hindi ito dapat daw sa bansa niya at hindi sa ibang bansa. Ganyan din naman ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Pero ganito po nangyari at napadala nga po siya, hindi ho ba? Ngayon, if ever talaga hong mabababa ang arrest warrant, ganun din ho ba ang magiging proseso kay Senator Bato, kagaya po na nangyari kay dating Pangulong Duterte? Kung susundin po kasi natin yung RA 9851, maaari po hindi po ako nagsasabi na ito yung gagawin. Maaaring ganun pa rin ang sundin. Pero tignan na po natin, kasi even po the DOJ ang kanilang naibigay na sagot dyan, ay maaari po silang mag-surrender. Maaari po nilang i-surrender. Kasi may two options. Extradite or surrender. So, maaari po nilang i-surrender. Ma'am, pwede niyo ba At kaming... yung extradition, Okay. Pwede niyo ba yung kaming... extradition proceedings naman, yung extradition proceedings naman na rules na ibinigay po ng Supreme Court, ito po naman ay patungkol sa requesting state to state. Hindi po ito it does not include the court, the International Criminal Court. Please educate us, ma'am. Ano ba yung RA 9851 na yan? Okay, sa RA 9851, ito po yung may mga patungkol sa mga crimes against humanity na kung saan po Section 17 na sinasabi na kung ang isang akusado, or let's say Pilipino, ay lilitisin sa kasong against humanity, may choice po ang state. Tayo po, may choice. It's either dito po ililitis or kung may nasimulan ng mga pag-iimbestiga, katulad ng International Court, pwede po natin ibigay. Pwede po tayong mag-concede sa jurisdiction ng International Criminal Court. Doon sa batas na rin, nakalagay po doon na we can surrender and or extradite. So, may option na ibigay po doon sa RA 9851 at lumalabas po kasi na pag-extradition proceedings, base na rin po doon sa Supreme Court, it's about state to state. Pero when it comes to International Criminal Court, pwede po kasing surrender. So, parang malinaw na kung sakali nga pong mangyayari yon, ang pipiliin uli natin ay i-surrender sa International Criminal Court si Senator Bato at hindi talaga dito sa Pilipinas. Kasi yun po ang nire-request maging ni Senator Bato at ng kanyang pamilya na dito daw po sa Pilipinas siya litisin at hindi sa ibang bansa. Hindi ko po masasabi kung anong pwedeng gawing aksyon ng pamahalaan sa ngayon, patungkol po dyan. Dinidiscuss ko lang po yung option at ito din po yung dinidiscuss ng DOJ. Pero sa ngayon, wala pong concrete na ano ang pwedeng gawin. But still, alam naman din po nila Atty. Torion na meron ng ganitong batas. Hindi ko lang ma-educate me rin also, no? Kasi po ang tagal na hong absent ni Senator Bato. Meron din po siya kasing may responsibilidad sa taong bayan. Paano kung hindi mo niya nagagawa ang kanyang duty bilang senador? Wala daw no work, no Kaya pay yun doon. Miski na without work, pero they maliban can be sa paid. pera, yung kanyang responsibilidad sa taong bayan, hindi ho ba? Ano ho kayang, kaya pwede ba tayong hakbang para talagang mapilit din siyang pumasok? Hindi lang ho yung issue niya sa kanyang kaso, Pero kundi hindi yung kanyang responsibilidad bilang senator ng Pilipinas. Pero hindi pwedeng pakialaman ng executive branch yan eh. Siguro kung meron mang magdidisiplina sa kanya lala, baka Hindi, dapat Senado mismo. Oo nga, gusto ko nga sanang makuha yung opinion. Paano ba yun na, Yusek? Kasi ngayon gusto nating linisin ang ating gobyerno, di ba? Pero yung ating mismo mga mambabatas, absent. At may mga iba pang nagsasuggest na never surrender. Sa atin po, nadinig po natin mismo si SP Tito Soto. Parang sinasabi niya, kung kayo yung taxpayer, so you go ahead, you file a complaint sa Ethics Committee at yun naman daw ay didingdin nila. Ngayon, mga kaklir, alam ko umaalma yung kampo ni Senator Bato na parang na-violate yata yung privacy. Kasi nga, di ba hindi na siya nagpapakita? No show. Kahit sa Senado, ang sabi ni Senator ni SP Tito Soto, sa mga taxpayer, you can file a complaint sa Ethics Committee dahil sa hindi pagpasok nitong si Senator Bato, no? Nang walang valid reason. Bakit? Wala pa namang warrant of arrest. Walang concrete
proof na may warrant of arrest at kumbaga natatakot siya sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na meron at pinatotohanan niyang may warrant of arrest. Yan, pero wala pang wala pang official communication. Even the ICE could not confirm the existence or the issuance of the warrant of arrest. Okay? So mga klip, pakinggan natin sabi nga natin ano ba sabi ni Senator Lacson, di ba? Sabi niya, magtago ka lang, bahala ang polis magana sa'yo, trabaho nila yan, pero ito nga tuloy siguro, kasi payo ni Senator Lacson, hanapin ka. Ito na ngayon. Sige, pakinggan natin mga klip, share ko to. ang sesyon ng Senado at hindi na rin nakitang pumasok si Senador Bato de la Rosa. Sabi ngayon ng DILG, alam nila kung nasaan ang kinaroroonan ng senador na palipat-lipat umano ng bahay. Hindi rin nila matatawag na pugante si Bato dahil wala pang kopya ng umuugong na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Yun na nga, pero mga clear. Una kasi, sinabi naman ni Senator Bato, ready siya. Pangalawa, sabi naman niya walang kasalanan. Tama naman yung ginawa nila. So, anong kinakatakot nila sa ICI? Di ba, mas maganda ka kung mapapabilis ang hearing nila, lalo na kung sinasabi nila wala silang kasalanan. Mas mabilis magkakaroon ng desisyon. At mabilis na mapapatay na tama lang yung ginawa nila. Di ba? So, ngayon, sinasabi dito, natitrace naman siya, natitrace yung kanyang lokasyon at palipat-lipat nga daw itong si Senator Bato. Okay? Tuloy. Higit isang buwan na ang lumipas mula nang huling nakita sa publiko at sa Senado si Senador Bato de la Rosa kasunod ng pagbubunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 8 na may arrest warrant ang ICC laban sa kanya, kaugnay pa rin sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. May mga paramdam siya paminsan-minsan sa social media tulad ng pagdalaw niya sa isang Paris sa Cebu at sa pagpo-post ng picture niya na nakawig. Ang pinakahuli, ang pagkomento niya sa post ng kanyang asawang si Nancy. Sa post, may larawan ng isang lalaking nakatalikod at caption na nagpapasalamat sa kanya raw pagdalaw. Okay, siyempre mga ka-clear, police to. Di naman natin alam kung tama yung timeline niyan. O nililigaw lang yung... Anyway, hindi naman kasi siya. Dapat pang matakot kasi wala pang concrete proof nga na may warrant of arrest. Diba? So, most probably, kung tinitiktikan man siya, nililigaw niya ba yung tao? Kasi kung nagtatago ka, mga clear, ito lang naman kung nagtatago ka, hindi ka magpo-post ng ganyan. Or, isa ba ito sa pagpapaawa ulit, kaya mukha nung ginawa nila para kay dating Pangulong Duterte? Diba? Kasi, yung word niya is, thanks for dropping by, miss you. Ba? So, hindi natin alam kung kailan to nangyari, pinost ba to show na pumupunta siya dito. In fact, baka wala or what, hindi natin alam. Well, anong tanong naman, ano sabi ng DILG, mga kritik natin? Hindi malinaw kung saan o kailan kuha ang larawang yan. Pero, ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, alam nila kung nasaan si De La Rosa. Lipat-lipat siya ng mga bahay. So, ito yung tinututulan, mga ka-clear, hanapin ko tinututulan ito. Kasi parang tinututulan nila yung, siguro yung paghahanap or yung pag-warrant of arrest, ay parang yung privacy, right to privacy. Okay. Diba? Later na lang. Sige, tuloy na lang natin to. Tuloy natin yung sinabi ni Secretary John Vic. Ang mga kaibigan niya, tinatago siya. So may mga kaibigan siya. So naalam. Mga ka-clear, no? Maliwanag. Nagtatago talaga siya. At mag-ingat din to mga kaibigan niya na to, mga ka-clear. Mag-ingat din to mga kaibigan to pag dumating yung time na may warrant of arrest. At ngayon kasi wala naman problema. Kahit pumunta siya, tumuloy siya, matulog siya sa bahay ng mga kaibigan niya, itago siya, walang problema kasi wala pa namang reason para diba? Wala siyang binaviolate. Wala naman siyang warrant of arrest eh. So kahit itago siya, tapos yung, alam niyo, imaginary fear. Diba? Imaginary fear.
Diba? Nag-create na takot because of the words of Ombudsman Boying Remulla. Eh, kahit itago ka na kaibigan, wala naman violation. Wala namang obstruction of justice dyan. Diba? Pero pag dumating yung time na may warrant of arrest at naging kasangkapan ka sa pagtatago sa isang taong hinahanap ng batas, diba? Sa poblasyon ng bahay, tapos lilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. So, natitiktikan nga mga ka-clear. Natitiktikan nga talaga siya kasi alam pati mga sasakyan na ginagamit. So, I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. Or in the last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. Parang ang hirap na naging buhay ni Senator Bato. Sabi nga, di ba kanina magkasama po kami sa Senator Trillanes dito sa Bengador. Parang dati, proud na proud sila. Di ba proud na proud sila, Senator Bato? Pagdating sa warrant, pati naman si Senator Bongo, member, kiniklaim pa niya, pinapangalandakan pa niya yung reward. Diba? Pero ngayon, bakit ganito na yung nararamdaman ni ni Senator Bato? Ay, ito, may papakita ako sa inyo mga clear. Wait lang 2024 Senator Ramon, Bato on war, no regrets, will do it again. Senator Bato de la Rosa has no regrets implementing yan, to, mahirap kasi ba ito pa, minsan na-add suitability mga gitong word patuloy ko na lang war. Yan, on, yan DRUGS drugs of former President Rodrigo Duterte. No regrets siya, nag-implement siya, and saying he would do it again if given a chance, as he expressed willingness to participate in the Senate's inquiry on Monday. No regrets. Bakit ka nagtatago? Di ba you should be proud? Bakit nagtatago ngayon kung no regrets? If you are going to give me the chance to do it again, I will do it again. The same approach. De La Rosa said in a phone interview with reporters yesterday. Diba? You can fight a war, especially against personalities, by being decent, by being cute. No way you can win the battle. To win the war, you have to be forceful enough to send your message down the spine of this criminal. So, wala siya pagsisisi. Pero bakit ngayon? Parang kinahihiya niya. Diba? Sasabihin nila, dito dapat dinala. Pero, mga ka-clear, doon sa sinabi ni Madriaga, mukhang may kalala sila sa ombudsman. Diba? Siyempre, maliban pa noon at that time kay Martires. Sabi nga ni Dr. Chiong, si Martires ang nagpalala ng korupsyon. Lumobo yung korupsyon dahil kay ex or former ombudsman Martires. So yan, pinakita ko lang sa inyo mga kaklira. So proud sila. Pero ngayon, nagtatago kung saan-saan pupunta. Okay? Tumanggi na si Remulla na idetalye kung saang mga lugar nila na monitor si De La Rosa. Kahit itinuturing na nagtatago, hindi pa rin daw siya matatawag na fugitive o pugante dahil hindi pa rin daw nakatatanggap ang DILG maging DFA at DOJ ng kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa. We have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng hindi na uso yung extrajudicial means. Ayun, mga kakira, maliwanag. Hindi uso ang extrajudicial means na dating ini-implement nila Senator Bato. Diba sila nag-implement ng EJK? No due process. Diba? No respect for human rights. Dito hindi, sabi niya, hindi naman dapat tayo gagawa na ano. Wala pa naman, in fairness, wala naman tayo warrant of arrest. Yan, you do it according to the book. So, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte, wala. Diba? So, monitoring. Monitoring sila. Kaya,
kahit sabihin mo na nagtatago si Senator Bato, mukhang alam naman ko na yung whereabouts niya. So, hindi rin siya makakapagtago. Pag dumating yung warrant of arrest, sabi nga ni Sec John Vic, pag dumating yung warrant of arrest, aarestuin siya. Diba? So, okay, tuloy lang. Sabi ng abogado ni De La Rosa, noong November 8 din niya huling nakausap ang kliyente. Wala raw siyang impormasyon kung nasaan ito. In all probabilities, nandito yan. Ngayon kasi, Tignan mo mga kaklira. I don't know. When it comes to the client, when it comes to the whereabouts of his client, di mo alam kung itatrust mo. Kung pagtitiwalaan mo ba, itong si Atty. Torion, ba? Pagdating sa pagtatago ng kliyente. Parang may history na siya eh. May pattern siya kung paano siya nagtatago ng kliyente. Na kahit na nandiyan ang warrant of arrest, valid warrant of arrest, nakatago pa rin. At kung hindi nasukol, hindi naman lalabas si Pastor Kibuloy. So ngayon, most probably, sabi niya, wait meron siyang word na ginamit eh, na hindi siya sisisi. nandito yan. Ngayon kasi, Ito. in all probabilities, In all probability, wala siyang confirmation kung nasa Pilipinas o wala sa Pilipinas ang kanyang kliyente. Bakit? Sabi niya, hindi naman niya nakakausap eh. So, paano mo masasabing nandito? Diba? Or, paano mo masasabi na hindi tatago? Eh, buti nga pala nantitrace. Nandito pa pala kasi nantitrace ni Sec John Vic. nandito yan. Ngayon kasi, yung kanyang personal safety is at stake, no? Bakit naman at stake ang personal safety? Dahil kukulong at pag nawarrant, ayaw niya nang magpakita? Ako, maka-speculate lamang ako kasi hindi ako makasabi for him even if I am his lawyer, no? He is just making himself unavailable. Kasi wala pong klaro kung ano po ang pulisiya o wala po tayong batas as to how to deal with surrender. Kasi klarong-klaro po yung gobyerno natin is they will up the modality of surrender instead of extradition. O, di ba? Yun yung gustong palabasin ni Atty. Torion. Magulo ang pagpapa-implement ng batas. Pero kung susuriin mo, mga binanggit na ng Supreme Court na yung rule on extradition proceedings, applicable lang sa state na may treaty, extradition treaty ang Pilipinas. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa ICC because ICC is not a state. Yan o, di ba? Sabi ni Francis Sales, hindi talaga mapagkakatuloy si Atty. Torion. Na kasi, may ginawa na siya before kung paano niya pinatago yung kliyente niya. To the point na nagsampa ng kaso, kung ano-ano sinampa ng kaso, nagpatulong pa kay Senator Bato para sa Senate hearing, para mapigil ang pagpapa-aresto kay Pastor Kibuloy, humarang halos ang miyembro ng Pastor Kibuloy sa gate, may namatay dahil yata sa gutom. Diba? So, anyway, wala naman sila magagawa kung minomonitor sila, di ba? Under Section 17 of Republic Act 9851. Wala raw impormasyon ng abogado ni Senator Bato de la Rosa kung dadalo siya sa unang sesyon ng Bicameral Conference Committee na nakatakdang magsimula sa darating na weekend. Di ba parang ang hirap ng kliyente kung totoo man? Kung totoo man hindi mo nakakausap? Na hindi mo talaga nakakausap, paano kayo magkakaroon ng communication? Paano mo siya mapagtatanggol? Hindi kayo nagkakausap. Diba? Lalo dahil isa siya sa mga vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Gayunman, hindi raw naman napapabayaan ng senador ang kanyang opisina. It is Paano hindi napapabayaan? Sige nga. administratively functioning, his staff are operating and they're performing their Oo. His men are performing their jobs. Siya hindi. Bakit kailangan mag-perform yung mga tao niya, Makli? Kailangan sumweldo yun eh. Diba? Pero yung boss nila, wala.
po sa session. Ha? Oh. Parang VP lang din. Staff niya rin na trabaho dito pag nagbabakasyon. Diba? Job. Yun nga lang, wala siyang physical presence. So, tiga lang. Anong yun lang? Wala siyang physical presence. Wala siya talaga kahit anong presence. Wala. Hindi lang physical. Diba? As in, wala siya. Kasi pwedeng physically wala siya pero tumatawag siya. Nakikipag-communicate siya. Ito wala. Kahit anong klase. Kahit anino wala. Diba mga kakri? Pero sabi ni Interior Secretary Remulla, sakali naman daw na matanggap na ng gobyerno ng Pilipinas ang warrant ay dadaan ito sa proseso. Oh, wag ka na daw matakot. Ada naman daw sa proseso eh. Diba? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.